So yun mga ka-showing, no? Good morning, good morning, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mga ka-showing. Magandang buhay po sa ating lahat. So mayroon na naman po tayong isang video na panoorin po natin ito mga ka-showing, no? One-on-one interview po ni Sir Peter ng Teleradyo Serbisyo po, no? Kay Attorney Michael Yochinco, isa pong political analyst mga ka-showing. Kung ano po ang kanyang masasabi po dito, no? Kung ano po ang ipasang batas na version po ng kung sino po ang talagang maano siya, yung talagang maging batas, no? Yung 4 years ba ng Senate, no? 4 years 3 terms, or yung Congress na 6 years 2 term mga ka-showing. So ayan mga ka-showing, yung upload ko po kahapon, no? Nakita ko po ang inyong mga komento at inyong mga reaksyon tungkol po sa nakita nyo pong sabi, no? Salita po ni Attorney Romulo Macalintal mga ka-showing. So marami po akong nababasang mga komento, no, na against at sa ganun mga ka-showing, no? Mayroong maraming gusto na postpone or fixed term ang election mo ng barangay election mga ka-showing. Meron pong hindi. So itong video po ito mga ka-showing ay panonoorin po natin ito at comment lang po kayo sa baba mga ka-showing kung ano po ang inyong masasabi dito po sa ating bidyong panonoorin, no, kay Attorney Michael Yochinco po. Isa po siyang political analyst. Kung ano po ang masasabi niya dito sa batas, magiging batas mga ka-showing. One-on-one interview po ito kay Sir Peter ng Teleradyo Serbisyo. So narito po, huwag natin patagalin. Attorney, ito pong pagpasa sa second reading ng isang panukalang batas po na mukhang ang punto nito ay magkaroon ng 6-year term ang mga barangay at SK officials. Hindi ba medyo this is surprising, ano? Medyo big, it doesn't go with the usual term. Ano po ang rationale nito as far as your studies are concerned? Well, hindi ko rin maintindihan, Peter, no? In the first place, hindi malinaw from the proponents ano yung rationale for changing the term of the changing the current setup. Mm-hmm. Hindi rin malinaw yung rationale why 4 years. Meron kasi nagpo-propose na 4 years, which is I believe yung Senado. Mm-hmm. And hindi ko rin maintindihan ano yung rationale ng 6 years naman. Mm-hmm. Na pinopropose ng House of Representatives, at least for the barangay elections or the barangay officials. Doon sa SK, I think I can understand kung bakit merong move na i-extend yung term nila, because the SK is also like an avenue or a venue for training our youth. Not just to be political leaders, but to be civic-minded citizens. So yung kung halimbawa extend sila ng 6 years, that can produce some tangible benefits, not just for the youth but for the country. Yung sa barangay, yun sa totoo lang, Peter, hindi ko maintindihan na bakit. Hindi pa malinaw. Why change? Why 4? Why 6? Hindi pa alam. Hindi pa malinaw. And kung idadagdag pa natin dyan, Attorney Michael, yung sinasabi nga nila na in the past 5 years or so, di ba, extend na ito, yung ang nasa SK, hindi na nga sila kabataan di ba? Pero nanatili sila sa pwesto because dinelay pinospone yung elections. Now, ang sinasabi po dito, the bill further provides for a transitory provision granting all incumbent barangay and SK officials elected last October 30, 2023 to remain in office until the next elections. So ito na naman tayo. Parang ang feeling ko, attorney, parang we're not really in control of this, Yung walang masyadong pag-aaral na ginagawa.
Well, that's true. No, that's true na very typical of our lawmakers na parang they just pull it out of thin air na, uy, gawin natin to. Na walang batayan na pag-aaral o batayan na pagkonsultasyon sa mga stakeholders. No? So, the real problem here, Peter, I would say is parang nawawala na sa atin, including us, no, civil society, nawawala na sa atin, ano ba talaga yung halaga ng barangay or ng barangay government? No? Kasi the barangay government is a local government unit under our constitution. Ano? So, kaya napakadaling baguhin yung termino, napakadaling i-postpone yung eleksyon ng mga barangay. Probably because as a polity, we may have forgotten ano ba talaga yung kahulugan at kahalagahan ng barangay government. Hindi maiwasan, Attorney Yusinko, no? Hindi maiwasan isipin na tuwing halalan, di umano, ayon sa mga reports, nagagamit talaga yung barangay para sa mga political parties, pag sinabi nila na, itong barangay na to, bahala ka dyan, ako nang bahala sa iyo. Parang gano'n. Is that something that's on, in the equation? Yes, mismo, Peter, no? Because the barangay, the role of the barangay government, the responsibility of the barangay government is to be like a conduit between the community and the LGU and the national government. No? So parang siya yung namamagitan in many aspects like development projects and kung ano man. In other words, yung barangay, siya yung boses ng community pagdating sa local government at saka sa national government. Kaya lang, throughout the years, gaya na sinabi mo, dahil nga siya yung humaharap sa national government, siya yung humaharap sa local government, na-hijack na siya ng mga political dynasties, yung mga barangay officials. So yun yung sinasabi mo, no? Yes. Nagkaroon ng reversal ngayon, representative na ng barangay, representative na ang barangay noong mga political dynasties, no? Nagagamit na sila pagdating sa mga disinformation operations, sa mga political campaigns. Nagagamit na yung mga barangay para sila tuloy yung nagiging enforcers, quote-unquote, ng mga political dynasties dun sa locality. So, ayun, isa yan sa mga simptomas na nawawala na sa atin talaga anong tunay na kahulugan at kahalagahan ng barangay government. Wow. Kasi nagagamit na sila ng political dynasties, and that's why yung mga mambabatas natin na karamihan mga dynasties, napakadali sa kanilang laruin yung extend natin yung term, no? I-postpone natin yung elections. Gawin natin 6 years yung term nila, gawin natin 4 years. So, because yung mga dynastic politicians na nasa Kongreso, ang gusto lang nila, makontrol pa nila yung barangay for their own purposes. Yun ang masakit doon. One final thought, Attorney Michael, you're a political analyst and a constitutionalist. If you were to be asked, looking at the total scenario, ano po ba ang palagay ninyo is the most ideal term for the barangay and SK? Dapat ba yan 4? Or as a matter of fact, yung bang SK in particular, does it still serve a purpose? Sabi nga nila, training ground for dynasty yan. Hindi naman tayo training ground for future leaders. Your thoughts on the matter, Attorney? Peter, I'll start with the SK. No? So yung SK, actually, meron na siyang very groundbreaking reform, no? Na meron na siyang anti-dynasty provision, yung bagong SK law. So, yung mga colleagues ko sa Ateneo Policy Center, they have studied this, and ang preliminary findings nila is may epektong maganda yung anti-dynasty regulation doon sa SK, no? Na talagang may epekto. Hindi pa ganun kalakas yung epekto, hindi pa ganun kalaki, pero nakikita na natin na merong epekto ito. So yung sa SK, because of the current legal structure, I would say
baka yung 6 years would be optimal din, no? Kasi ang members ng mga federation is between 15 years old and I think 25 years old, no? So merong growth period na nangyayari. So I think yung 6 years would be okay, no? Yeah. For SK, kasi na meron sila ng anti-dynasty provision. And also, sabi ko nga sa iyo kanina, it's also an avenue for our young people to grow Yes. as leaders and also as good citizens. No? And Pero for sa the barangay. Oo. palagay ko, hindi masyadong matagal yung 6 years. And I think kung wala naman talagang sufficienting dahilan na baguhin, baka yung 3 years okay na rin. No? Yan. I think it fits the role and the responsibilities imposed by the local government code on the barangay government. Ayun. Well said. And we'll leave it at that for the meantime. Pero napakaganda po ng inyong mga binanggit and we certainly appreciate your insights on the matter. Salamat po, Attorney Michael. So yan mga ka-showing, no, nakita nyo po at narinig nyo po ang sinasabi po ni Attorney Michael Yuchingco mga ka-showing, no, at kay Sir Peter po ng Teleradyo Serbisyo mga ka-showing. So just comment down below mga ka-showing kung ano po ang inyong komento, no, kung ano po ang inyong masasabi dito po sa political analyst na si Attorney Michael Yuchingco mga ka-showing. So don't forget to like, share, and subscribe mga ka-showing.